Hey, hey! Good morning po, ladies and gentlemen of the jury. Puwersa 99.9% sa Puwera, sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao, maging sa buong mundo. Ano po? Ano ba ito? Dali, ito natin ito kung turn on. Maging sa buong mundo. Again, good morning po. Mr. Juror, Dr. Sixto Kitkilates, nagari ko lamang inyo abang lingkod, PhD, Public Administration, Honoris Causa. Tayo po ang founder ng Philippine Trial by Jury Movement / Partido KKK 2.0 Demokratiko. Ang Philippine Trial by Jury Movement po ay may dakila at dalisay na mitiin at adhikain na isulong. Ito pong ating ang hukumang hurado nating mga soberanong mga mamamayang Pilipino dito po sa ating bayang Maguilo. Kabilang banda, ito naman po partido KKK 2.0 Demokratiko, KKK as in katarungan, kapayapaan, kaunlaran. Ito po yung level up version ng kataas-taasan, kagalang-galangan, katipunan ng mga anak ng bayan. Ano po? Ay ang political party. Political arm natin po na Puwersa 99.9 it's a Puwera. Tayo po na palagi ng biktima ng mga traidor na kawatan at mga abusado, land grabber sa gobyerno. Tayo po yun. Ito po ang ating partido at gamit ang ating sandamakmak na boto pagdating po ng 2028 and beyond, tayo naman po magpapatakbo sa gobyerno. Babawiin po natin ang ating dangal. Babawiin po natin ang ating kapakanan, mga karapatan, kinabukasan sa mga traidor at kawatan na kuno ay mga politician. Ano po? And so, bago po lahat, kaluma ay dapat palitan na po natin. Abay, medyo share nyo po itong ating Juror YouTube Advocacy Channel. Mr. Juror Cruzada kontra Kurakot. At paki-like na rin po niyo at mag-subscribe po kayo. Libre naman po ang subscription po natin dito. Saka itaas nga natin ang volume nitong ating yan para ramdam po natin at dama ang ating pagiging mga soberanong mga mamayan. Hindi dapat na niyuyurak-yurakan ang mga traidor at kawatan na puno ay politician. And so, dito po sa episode na ito, aarukin po natin ba't ba nagkaganitong bayan po natin? Bakit naluyong na ang korupsyon? Di maampat-ampat, patagal ng patagal, palala ng palala. Ano po? Ano ang sani at dahilan? Yan po ating aarukin. Ano po? So, paano? Tara na ba? Sige. Umpisa na po natin ang ating video komentaryo. Kaya naman po at ito'y atin muna siyang pakalmahin. Pakalmahin po muna natin yung ating background music at billboard. Ano po? Na kung saan makikita po ninyo naging buhay po nating mga itsapuera sa kamay ng mga traidor at kawatan. Ano po? So, umpisa po natin dito sa ano ba to? Edukador. Yung mga guro na nagtuturo sa atin. Sila ba ay
may karapatan. Alam ba nila mga pinagsasabi nila? Oh. Tingnan po natin. Kinatisin po natin. Okay, so let's go. Anyway, ito po ay, ano ba ito? ANC, ano po? Ayon pa po sa abogado, ang hindi daw babalik dito si former Congressman Attorney Mico, kasi may threat daw sa buhay. Ang dami na raw nagtitreat sa buhay ng kanyang kliyente. I think it's become a template, no? Answer, yung mga ganyan po. Pero itong issue po lang kasi na ito ay napakalaki, and it goes not only into individual liabilities, but it's more of a cultural and historical context that we have to put into it. Napakalaking scandal po ito sa ating bansa, at nakikita naman po natin sa iba't ibang mga bansa, tayo pa rin ang nagiging balita nila na napakalaking corruption. And all we want to do naman po is, bili mo na, Mr. Mico Calabano, hindi po tayo balita lamang. Tayo po ay laughing stock. Pinagtatawanan po tayo sa buong mundo. Sige nga, pagpatuloy mo. To solve this and to make sure na hindi ito mangyayari ulit. So, I think his participation in this will be very vital. Sana po ay talagang bumalik siya voluntarily para po ma-resolve po natin itong mga bagay na ito. And it's not just about accountability po, no? Isang bagay lang po yun. And not to say that won't do it, we will definitely hold those responsible accountable. Pero sa tingin ko po, kailangan din po natin malaman kung ano root cause ito para malaman natin kung paano takpan yung mga butas ng proseso natin. So it's not just about holding people accountable, although that is the first step. Pero po, eventually and hopefully down the line, we can find ways to recommend policies po para hindi ito mangyari ulit. Pero come to think of it, now you are... Wow! Paano ba papasakad yung mga butas? Ang tinutukoy po niya na kailangan po ay bumalik sa Pilipinas ay yung dating yung ponente, di umano ng mga kung tawagin ay insertion. Ano po? Si Congressman Saldico. Po, tingin nyo ba? Ako, miski di siya bumalik, malalaman nila kung ano yung problema eh. Diba? Sa kabilang banda, kahit bumalik man siya, kung talaga mga bobo sila, stupido, yung mga nagpapatakbo na ating gobyerno, o kaya itakot sila, no ha, na magkaroon po tayo ng good governance dahil mawawala sa kanila yung kanang gininto ang pagkakataon na makapagnakaw eh. Namanggitata sa nakaw na kayamanan, hindi lang sila, pati buo nila angkan, no po. So, pagpatuloy mo nga, tingnan natin. Ano ba ito? Go ahead. Are on the other side of the fence. Pero kung ikaw naman yung abogado ni Saldico, ano nga bang option ang naiiwan sa'yo kung hindi magtago muna at this point, hindi maternity? Well, ako, I just hope na yung patriotism po nila ay umibabaw dito sa issue na ito. Dahil, yun nga, it's not just about any individual person, it's bigger than all of us already. So, at this point in time in the process, we just hope na voluntarily siya umuwi. Dahil in the future, there are some ways and remedies available to the government, kagaya nung ginawa natin kay former Congressman Arnie Teves, na ipabalik ang isang tao or isang pugante. Pero sa kaso po ni former Congressman Saldico, kung hindi man siya uuwi, pwede pa rin bang umusad ang kaso nun sa Sandigan Bayan? O kailangan talaga na ma-archive lang yung kaso dahil kailangan natin siyang umuwi? Well, ang una kasing hakbang po pagdating sa Sandigan Bayan, mag-i-issue ng arrest warrant po. No? I don't, again, of course, at the risk of sounding like we prejudge the case, ito po yung proseso talaga. Pag meron pong resolution na nagsasabi na may probable cause at final na po yan sa Sandigan Bayan, the first step po ay mag-i-issue po ng arrest warrant ang Sandigan Bayan kung meron nga talagang probable cause dahil they have to make their own determination of probable cause again. No? And once that happens po, pwede na natin gamitin yung warrant of arrest para mag-request sa Interpol ng isang red notice. And
that is an instrument and a remedy available to the government para po pauwiin ang mga akusado sa isang kaso na wala dito sa bansa. Pero Pambira kay Sapatis, ano ha? So, himay-himayin po natin. Ano ba ang meron sila laban kay Congressman Saldico? Pwede ba nilang kasuhan si Saldico bilang mastermind? Di po eh. Malabo, bumalab, ano po? Kasi unang-una, si Saldico po, hindi po ang may hawak ng pondo eh. Saan ba galing yung pondo? Ang pondo po ay nanggaling sa Department of Budget and Management. Kanino i-download? Kung sino po ang implementing agency at malamang-lamang iyan, DPWH, at malamang-lamang pa rin yung pong District Engineer's Office. Kasi po, kinamada nila in such a way na yung pong mga proyekto na higit sa 1.5 million para manatili na lang dito sa distrito. Opo, kasi ang kanilang binibigyan na allocable funds ay mga kongresista, mga district congressmen, ano po, mga senador, siyempre, at yung mga party list, ano po, ay sinisibak-sibak po nila, inaatado ang proyekto para hanggang 1.5 o 150 million lamang po. Sa madaling salita po, the buck stops at the District Engineering Office. Sila po ang project implementer eh. Sa madaling salita, sila po ang accountable officer. Ipagpalagay na natin na yung pong Saldico bilang Appropriation Committee Chairman ay siya pong kumbaga ikumamada doon sa budget. Ibig sabihin, ang po pwede niya lang po gawin doon, unang-una, humirit po siya ng budget na siya po ang mag-a-allocate. Imbis na 1 billion lang kada kongresista, pwede po siya bilang chairman ng Appropriation Committee, pwede siya humirit ng kahit na 1 trillion pa. Ututusin na sa utusang usapan. Pag sinabi niya, limbawa, boss, ano bang boss niya? Speaker of the House, siyempre. Pag sinabi niya, boss, pwede ba ako nang bahala dito sa 1 trillion? Ako nang bahala maghanap ng mga kongresista kung saan-saan, mga party list kung saan-saan. Ako na rin ang bahalang masibak-sibak kung magkano yung ibubulsa o imamaleta. And then, po lang kayo rin, pag-deliver ko lang sa bahay niyo yung partida nyo. Siyempre, may usapan sila. Ano sibakan? Siyempre, ang malamang isasagot sa kanya yung speaker, teka muna, hindi muna tayo ng go signal kay boss. Sino bang boss ni speaker? Siyempre, Pangulo. I mean, hindi ko naman sinasabi na ito po yung nangyari, no? Ang sinasabi ko lang, ito yung posible na mangyayari. So, pagkalimbawa lang, naprobahan ng Pangulo, kung sino man nakaupong Pangulo, okay, go. So, go kay Saldi. Saldico, siya ngayon po maghanap ng mga punente sa baba. Ngayon, yung mga kongresista na makausap niya, hindi din yon ang mastermind. Hindi rin. Diba? Tandaan po natin, the buck stops at the District Engineering Office. Kasi una, sa kanila dinownload. Pangalawa, sila po ang mag-a-aproba kung babayaran na yung mga contractor. Although yung contractor, malamang sa malamang, hindi sa kanilang galing kung sino yung kontratista. Kundi doon sa congressman, kung saan naka-allocate yung pondo at yung proyekto. So para naman malinaw po tayo rin sa bagay niyan, ngayon, pambirang pati sa So ito pong pinagsasabi ngayon na itong si Mr. Labano ba ito? Hindi natin malaman kung alin butas ang papasakan niya Anyway, pagpatuloy po natin ang pagkikilatis. Tingnan naman po natin kung ano naman po ang sentido komon.
Dito pong mga edukador po natin. Edukador. Ano naman po So malinaw po ang implementing agency ang siya pong We're face to accountable. face right now with President Ferdinand Marcos Jr. What would you tell him and what would be your message? The only way for him to get out of this is to do the right thing now. To persecute the guilty, start with the guiltiest, regardless of, without fear or political favor, regardless of how close or how far these people are. And not just to use it as a political game again, against his enemies and protect those who are close to him. Your message. Alam mo po, ito si Madam Sylvia Calaudio. Edukador po ito Taga-UP po ito. No? So ano po ang kanyang mukha For President Ferdinand Marcos to do the right thing. Panagutin ang mga may sala. Abay, sandali muna. Hindi niya ba naintindihan how the government works? Hindi ba may 3 co-equal branches of the government? At ang trabaho po ni Pangulong Marcos ay to execute the laws. Ano po? Yung pong pagpapanagot, nandun po yan sa judiciary. Judiciary. By and large, kasi po ito ay medyo mga kahindik-hindik na kaso ng korupsyon, nasa kamay po ng Office of the Ombudsman. Ang pag-iimbestiga at paghain ng mga kaukulang kaso sa Sandigan Bayan. Sa Sandigan Bayan naman, meron po silang special prosecutor roon na magpo-prosecute. Habang yun naman po mga justices ang didesisyon kung guilty ba o inosente. That is how it works. Papasok lamang sa eksena po rito yung Department of Justice pag kayo sinasabi nila, naririnig ko, pag mababa po ang ranggo ng kanilang kakasuhan. Mababa ang ranggo. Siguro level ng mga assistant secretary, baka department head, yung mga ganon. Although yan po ay traversy. Binaboy po nila yung pong tungkulin ng ombudsman, which is an independent constitutional body to investigate cases of corruption. Pinaboy po nila. Pinasok nila yung DOJ, binigyan ng karapatan, which is unconstitutional. Pero walang umaangal. Kasi sila na po yung nagkakaalaman at nagdidesisyon. Di po ba? So, ang sister rito, yung pong ating edukador, hindi alam ang proseso. Paano nila ngayon, matutugay-gayan ang ating pong kabataan? Kumbaga, isang bulag, tumutugay-gay sa mga bulag. Ay, di nagbulag-bulagan ng lahat. Ipagpatuloy mo, sino ba ito? Mr. Hison? To Vice President Sara Duterte. I think she should step down. Sorry, I am one of those who filed the impeachment complaint, one of the first impeachment complainants. So I'm biased here because I think she's really guilty of impeachable crimes. How important is the youth movement? Alam nyo, madali sabihin yan she should step down. Paano po siya mag-step down? Kung kaya niyan lutuing Macau ang mga constitutional processes like yung impeachment. Ang articles of impeachment malinaw na malinaw po sa ating saligang batas na bukod tanging may karapatan na maghain ay yung pong mga mambabatas o mga kinatawanis sa Kamara de Representantes. Sila lamang po ang bukod tanging may karapatan. At ang Senado naman, na uupo bilang impeachment court, ang bukod tanging kailangan ay magsagawa ng agarang paglilitis. Forthwith.
magsasagawa ng paglilitis at magdidesisyon. Sa madaling salita po, kung may angal itong si BP Sara tungkol sa kanyang di umano nilabag na due process of law, yung kanya pong karapatan sa due process, doon po siya dumulog sa Senate Impeachment Court, hindi sa Supreme Court. At hindi dapat nakikialam ang mga Diyos-Diyusan sa Padre Paura. Kanya lang sila nakikialam kasi hindi sila napapanagot eh. Sa hukuman trial by palakasan, maasahan ba natin mapapanagot ang mga buwakang ito? Hindi po, di ba? Malabo ba? Bumalabs po, no? So, hindi rin alam nitong si Profesora Sylvia Claudio kung ano po ang kalakaran sa gobyerno. Ito po ang system po eh. Diba? Ang UP, tinayo pa naman yan ng mga Amerikano para hasain, hasa ang mga kabataan na pag-asa ng bayan kung paano ang mga proseso o demokratikong proseso, kung paano gumagalaw ang ating pong mga institusyon, democratic institution. Kung hindi po alam ng mga profesor at profesor, kasama na yung mga nagtuturo sa political science, hindi na sa UP, sa lahat po na universidades at mga kolehiyo, ano maasahan natin pag-asa mula sa mga kabataan? Pambira pa kayo sa patiso. So, una po natin i-educate yung mga educators. Ipagpatuloy mo, Mr. Hison. The Gen Zs and the millennials and their participation in these major rallies. I think the youth movement is important because even in their voting patterns, we're seeing them to be the more enlightened vote, no? The one who did not fall into the dichotomy of Marcos, Duterte, are the youth who voted for candidates that they felt were sensible, were not corrupt, were likely to be based on issues. That's what we were seeing. And I think... Alam nyo, ito, hindi niya rin alam eh. No, ang mga sinasabi niya. Kasi kanyang pinaggigiitan na ito daw po mga Gen Z, no po, may estudyante, kabataan, ay enlightened na daw po sila. Katunayan, ang kanya pong ginagawang resibo rito, yung eleksyon ni na Bam Aquino, Kiko Pangilinan, samantalang malayo po sila sa survey. So, kanya po pinagpapalagay na Gen Z ang may kagagawan. Aba, hindi mo alam, Profesora, may kagagawan noon, kumulikotong. Para ma-justify nila ang pagkapanalo ni na Bongo, ni na Bato, at kung sino-sino pa na wala namang karapatan na manalo. Opo. Hanggat itong mga ito ay nagpapagamit kasi malinaw, ginagamit din sila ng kumulikotong eh. Kung binabayaran sila at kung magkano, hindi lang po natin alam. Kung napapagamit sila ng walang bayad, without them knowing it, abay, lalo silang mga pungas. Diba? Papagamit ka ng libre. Mabuti kung sikilatis ka, no, magiging advocate ka ng tunay na pagbabago, pro bono, wala sweldo, wala pang sponsor. Sino ba namang ang kwarta na sa mga kawatan eh, no? Magiging yung mga negosyante takot din mag-sponsor sa mga ganitong mga advokasya sapagkat bubirtahan sila eh, di ba? Pwede silang bigyan ng mga lisensya, pwede silang iharas doon sa kanilang babayarang buwis. Ano po? Katakot-takot. Katakot-takot po na perwisyong po pwedeng gawin sa kanila. Kaya yung mga negosyante, kung sino yung magpapanalo, doon sila pumupusta. Tuwing halalan. Pero wise din sila eh. Yung patok, mas malaki. Yung medyo patok, medyo malaki lang. Yung walang kapatok-patok, barya-barya na lang bibigay nila. Gugulan din. Kasi pagpatuloy mo
Profesora Claudia. The millennials, the young ones now, they are really living the discipline and that they want out of society. So makikita mo, kahit sa UP, nung henerasyon namin, hindi pumipila sa ikot-jeep. Ngayon, pumipila yung mga bata. I think it's very important, and I think they are the ones who are going to, well, it's their future. So it's also likely Their futures at stake here. yeah, they're the ones that are coming up with the right forms for the right time. The different kinds of protests, they are likely to be more creative as it suits their time now with their protest. Professor Sylvia Claudio, Tindig Pilipinas, co-convener. Thank you so much, Thank ma'am, you. for joining us. Tindig Pilipinas co-convenor din pala siya. Alam niyo ba ang isinusulong ng Tindig Pilipinas? Ay yung pong parlamentaryang gobyerno. Pero tahasan ko po sinasabi. Ang number 1 po na bansa ngayon, Amerika. The only superpower na Yung China, bugos na superpower lamang po yan So ang Amerika po, may presidente. Tayo meron din, di po ba? Ang Amerika may vice-presidente, tayo meron din. Okay, iba nga lang, vice-presidente sa Amerika, siya po yung Pangulo ng Senado. Dito sa atin, hindi. Spare tire lang ang vice-presidente. No? Siya po ay dakilang, ano lang siya, mananalangin. Wala nang ginawa sa araw-araw na ginawa ng Diyos, kundi manalangin na matigo kay Presidente. Joke lang. No? Ang United States of America, bicameral. Meron silang Senado, meron silang House of Representatives. Ganun din po tayo. May Senado, may Kamara de Representantes. No? Ang United States of America, mayroong mga independent states or autonomous states. Ano po? Tayo meron din mga local government autonomous units. Ano po? May local autonomy po, mga local government units po natin. It's a tie. So far. Ang Amerika may hukuman trial by jury na umuhusga sa lahat ng hukuman sa buong United States of America, yung po mga mamamayan bilang mga grand jurors at trial jurors na hindi nasisindikato ng kahit na sino sa gobyerno. At hindi nababali ang kanila pong indictment o yung kanang verdict. Yun lang. Yun na wala tayo. Sapagkat ang pinausok po sa atin ay hukuman trial by palakasan ng mga traidor at kawatan na pamana pa ng Castilla Loy. Espanya. Opo. Yan po nag-insiste na ating buhay po. So hindi alam ng ating mga profesora at mga profesor. Kaya kawawa po tayong nasa puwersa 99.9% sa pera. Minamata-mata lang po tayo ng mga mata pobre, niyuyurak-yurakan na ating pong mga karapatan dahil kontrolado po nila hukuman, wala po tayong panlaban. So tunghayan naman po natin yung sentido comum naman ng mga pag-asa ng bayan. Nga ni Gato si Rizal. The youth are taking the fight against abuse of power to the streets. And it's no different right here in the Philippines. With us now is Dexter Clemente. He is a student regent of the University of the Philippines. And also with us is Kelsey Hajurul, President of the Sanggunian ng mga mag-aaral of Miriam College. Kelsey, Dexter, maraming salamat for joining us. Alam natin lahat that this ongoing corruption scandal is blatant and deeply entrenched. Ano ngayon ang sentimento? What is the feeling right now of the students? Are you continuing to be angry? Kelsey? Nagpapatuloy po yung aming pagkilos. Pagkatapos ng September 21 protest, meron din kaming mga inaasikaso at inoorganisa ngayon ng mga pagkilos gearing up for the November 30 rally. So every Friday, we have another White Friday protest. For us in Miriam College, we have a ribbon tying and a noise barrage every Friday leading up to the November 30 rally with the students and members of the MC community. And Dexter, yung mga taga-UP naman, galit pa ba sila? Or
feeling ninyo ay walang mangyayari dito sa investigations ongoing with the ICI, the Department of Justice, and the Ombudsman? Yes. So Rico, 2 months later, no, the students from University of the Philippines are still engaged. Last October 17, 3,000 students from UP Diliman have walked out of their classrooms. Nagdag pa yan previously from across the UP system. 17,000 po ang nag-walk out sa aming mga silid-aralan para magprotesta against corruption. That is how deeply angry the students of University of the Philippines. Ang tuloy-tuloy po ang mga pagkilos namin ang hindi natatapos ng mga petsa, kundi ay nag-organisa pa ng maraming mga pagkilos, umaabot sa mas marami pang mga eskwelahan, even outside UP, para i-consolidate itong paggalit ng mga sentimiento ng mga estudyante. And Kelsey, we're also seeing this, it's not only Miriam, it's not only UP, but many universities in Metro Manila and beyond, even in the Visayas and Mindanao, na yung pagkilos ninyo ay nagkakaisa talaga kayong lahat, especially the youth movement. Yes, buhay na buhay, no, yung youth movement. At nakakatuwa dahil madalas, no, kapag iniisip natin na kabataan ng pag-asa ng bayan, tuwing eleksyon lang. At ito, konkretong pagpapakita ito na yung pagkilos o yung partisipasyon ng mga kabataan, hindi lang siya natatapos tuwing eleksyon, kung hindi, mas importante pa nga doon pagkatapos, ano nang gagawin natin. At itong mga pagkilos laban sa korupsyon, itong pagkilos noong September 21 at ngayong November 30, pagpapakita ito na talagang seryoso kaming nagagalit, seryoso kaming naniningil, na talagang nagnanais kami ng isang good governance para sa amin at sa aming kinabukasan. Ang kinabukasan ninyo is really at stake here. And we were talking earlier to Professor Sylvia Claudio of Tintig Pilipinas. And we were talking about the psychology of the Filipino people, that we tend to forgive and to forget. That their future here is at stake. Do you think that the youth will eventually forgive and forget these officials who have been basically alleged or participated in these corruption activities? I don't think so, Sir Rico. No? Dahil, yun nga po exactly the reason. Dahil kinabukasan namin ang ninanakaw dito. At ang malinaw po para sa amin ay kikilos at kikilos ang mga kabataan. Throughout history, yan po ang mga patunayan laging nasa forefront of the struggle ang mga kabataan. Kung sa anong na, halimbawa, sa pagpapatalsik sa diktador na si Marcos Sr. noong martial law, hanggang sa pagpapatalsik kay Erap noong EDSA 2. Malinaw po, ang mga kabataan, kikilos at kikilos yan, tutungo sa lansangan, nag-walk out even outside of our schools, para mapanagot kung nakikita namin matagal ng issue ng corruption at hindi nabubuhusan ng mga tubig itong galit namin at tuloy-tuloy na lalaban itong mga kabataan. And we saw a lot of revelations and allegations during the House Committee investigations and even the Senate Blue Ribbon Committee. But Kelsey and Dexter, these people who have been named have totally denied that they have anything to do with these corruption scandals in flood control projects, infrastructure projects, and in other government agencies. Would they really be innocent? Hindi na po ito bago, Sir Rico. Nung grade 3 po ako, sinusulat ko na yung pork barrel scam. May million people march na noon. Gagraduate na po ako ng kolehiyo ngayon. Ito pa rin yung mga realidad na kinakaharap ng mga Pilipino. Officials are corrupt. Systems fail the Filipino people. Hindi na po ito bago. Kaya nakakabahala na yun nga yung meron silang confidence na actually, hindi na po tinatago yung pagnanakaw. Harap-harapan na po tayong ninanakaw sa forma ng kanilang mga bahay, forma ng kanilang masasakyan, forma ng kanilang pamumuhay. Kaya lalo na po nakakabahala dahil nagiging komportable na sila sa Anyo Kelsey at Dexter po. Ang dahilan kung bakit walang pagbabago dahil kayong mga kabataan ay nauto at naguyo ng mga lumaban doon po sa EDSA People Power, maging sa Million People March. At ito na naman sila ngayon sa Trillion Peso March. Ano po? Nagoyo lamang kayo at nauto para suportahan ang kandidatura nila, ang mga political agenda nila,
ang mga grupo nila at kapag naluklok sa pwesto, sila na naman ang magnanakaw. Ganon din yung mga grupo ng komunista. Wala pong pinagkakaibayan. Grupo ng komunista, yung pong mga kandidato na oposisyon at ng administrasyon, pare-pareho lang po yung mga yan. Ang hininga po niyan, puro pangungurakot. Ang laman ng utak po niyan, puro pangungurakot po. Ano po? At binulag kayo nito pong ating mga guro sa tunay na anyo, kulay at hugis ng demokrasya. Kung saan sa papel lang demokrasya umiiral sa ating bayan, sa papel lang po tayo mga soberanong mga mamayan, pero po sa katotohanan, abay, tayo po ay mga alipin. Pinagnanakawan po tayo, wala tayong magagawa. Now, para matuto po kayo, sana ay pag-aralan nyo ito mabuti, i-research nyo ito mabuti. Do not take my word for it. Do your own homework, research po ninyo ng inyo pong masumpungan ang nagdudumilat na katotohanan. Gat Andres Bonifacio. Noong po 1872, sa Calle Azcaraga, number 72 na bahay din sa Calle Azcaraga. Kasama si Ladislao Diwa, si Jose Dizon, si Arellano, at iba pa nilang mga kasamahan. Ano po, itinatag po nila yung kataas-taasan, kagalang-galangan, katipunan ng bayan. Isa pong lihim na samahan upang pagbigkis-bigkisin, pagkaisahin ang mga Pilipino sa buwis-buhay na laban. Makapagtatag ng malayang bayan. Demokrasya ala Amerika. Hindi man tapos sa pag-aaral ito pong si Gat Andres Bonifacio, siya po ay isang voracious reader. Ano po? Self-made man. Sariling kusa po niya, hindi educate sarili niya. Kaya marami po siya mga libro na binabasa at pinag-aralan patungkol po sa era of enlightenment nung kanilang kapanahunan. Ito po, andun po yung mga democratic na pakikibaka para masumpungan ang demokrasya. French Revolution, yung po mga history ng mga presidente sa United States of America, kung paano po pinundar ang kanilang demokratikong republika, kung kaya ang kanay sinusulong bukod po doon sa para matutunay na malayang bayan ang umiiral sa ating bayan, kailangan kasama doon yung hukumang balangay, trial by jury of the Council of Elders. Yan po yung uso sa ating bayang Magiliw, panahon po ni Lapu-Lapu. Yung mga ninuno po natin ng panahon ng yun, demokrasya po umiiral. Yung mga dato, hindi po naghahari-harian, bagkus leader po sila. At ang tunay po na humuhusga sa mga kaso, trial by jury, yung Council of Elders po. So yun po ang kanay sinulong. Ano nangyari? Ito pong Campo Aguinaldo, may masamang hangarin po. Sapagkat hindi sila sang-ayon doon sa patakaran, protokol ni Gat Andres Bonifacio na demokrasya. Kapag may nabawi ng mga lupain na kinamkam ng mga praile, ipamamahagi sa mga mamayan. Pantay-pantay. Ala Amerika nga, di ba? Sa Amerika, paano ba nila pinamamahagi yung lupain? Ginuguhitan po pinaglagyan ng palatandaan ang bawat area, and then dinudaan sa karera ng kabayo. So kung makauna ka doon sa area na gusto mong mapapasayo, kunin mo yung flaglets, iyon na yun. Ang kaungasang kaisipan ng Campo Aguinaldo,
kapag may nabawi na lupain mula sa mga praile at sa iba pang mga bendeho, yung mga iho di bastardo ng mga Kastilaloy, ano po, sila-sila lang ng mga leader ng Magdalo ang maghahati-hati. Kaya yun, kawawang Gatanis Bonifacio, ipinapatay po nila. Ganun pa man na itanim na, naipunla na po diba? Yung pong buto ng demokrasya. And so, for all intents and purposes, nagtagumpay naman po ay magsikan, hindi po ba natin mga ninuno? Dumaan tayo sa pangangasiwa ng Amerikano at ang opisyal ng tindig ng Amerikano rito, educate Filipinos, train them in democratic processes and give them their liberty. At so hinasa, kung nyo pong pansinin po ninyo, 1907 pa lang, meron na pong General Assembly. Elected na po yung mga Pilipino sa posisyon. Halal na posisyon na. 1917, meron na po mga senador. Mga Pilipino na po senador. Hinahalal na po sa ating mga ninuno. Hinahasa sa demokrasya. Sumapit yung 1935, sila na pong mga Pilipino pinaglimbag ng konstitusyon sa ilalim ng Commonwealth, 10 taon na pagsasanay bago po igawad ang kalayaan. Opo, di po ba? Noong mga panahon nun, siyempre wala na si Gatanis Bonifacio, wala na rin si Gato Rizal. Ang natira na lang si Aguinaldo. Social lang yun. Kumbaga yung naratibo, yung pangguguyo, panguuto, lahat ginawa niya. Kung kaya tingnan nyo, imbis na ang ating pong Independence Day, July 4, nagawa niya ilipat sa June 12. Diba? Saan? Po. So sa kanya na po yun ang naratibo And then, I don't know kung may kamay din po siya noong pong nagtalumpati ito si Manuel Luis Quezon. Alam sabi po niya, lakihan po natin para lumaki. Wala nga namang pag nilakihan mo ay liliit. Ano po? Yan po, Manuel Quezon. I prefer a country run like hell by Filipinos to a country run like heaven by the Americans. Because however bad a Filipino government might be, we can always change it. Anong change it, sinasabi yan? Nakapag-declare pa. 1935 yun Si Marcos nakapag-declare pa ng martial law 1971. 71 ba? 72. Haba na tinakbo. Binago ba nila? Maging nung iginawad ng ating kasarinlan noong July 4, 1946, dapat binago na kasi ito, 1935. Ito po ay Commonwealth Constitution lamang. Dapat noong 1946, July 4, binago na ng regular independent constitution kung saan lahat na po ng karapatan sapagkat dito po sa 1935 Constitution, bagaman isinama doon sa ang Bill of Rights sa mga Amerikano, nasa atin din mga Pilipino, pero minus 2, the right to keep and bear arms and the right to trial by jury. Iyon po pinaka-importante para hindi po hawak ang yung pamukpok katarungan, hawak ng mga nakaluklok sa pamahalaan, which is siyang nangyari. So, run like hell po tayo hanggang sa magdeklara si Marcos ng kanyang martial law. At patuloy po tayo na pinagnanakawan po. So, po ayusin lang natin po ang buto-buto, ika nga. Go, go, go! So, dumating po tayo sa punto na nagsikawan na naman sa aming henerasyon na po yun.
kayo'y bata-bata pa, baka hindi rasyonal yung mga magulang o kaya mga lolo't lola. Oh. At nagsigawan po kami, never again. Diba? Social justice na siya pinaglaban din. Inagato sa Rizal at Andres Bonifacio. Oh. At yun nga, ayun nga kay Kelsey, bata pa raw siya, ay hindi pa pala yun. 1 million people march niya yung panukwento ni Kelsey. Diba? But anyway, napatalsik ang diktador na si Marcos. At di umano na numbalik na ibalik ang demokrasya. Ano naman yung kaungasang iyan? Yan po ay kaungasang kaisipan salat sa luhi ka. Oh. At batayan, bakit o kanyo? Hindi pa naman tayo nagkaroon ng demokrasya eh. Hindi po ba? So, binago po nila ang saligang batas. Nagkaroon po tayo ng 1987 Constitution. At sabi daw nila, ito daw po ay social justice constitution. So inukit mo na doon, kailangan bigyan ng autonomiya ang mga local government units. At nagawa nga, naging batas noong 1992. May akla si Tatay Pimentel. Sumalangit na ako. Hindi ko sinasabing masama yung batas niyo na. Pero malinaw, dahil sa hukuman dahil may palakasan pa rin ng uso, nagamit yung local government code ng mga traidor at kawatan ng mga mayors. Nagari-arihan pa sila. Nakaw dito, nakaw doon. Ay kung may ekonomiya na sila, hirap pa nabutin. Ha? Wala nang naging kawawa ang mga mamayan. Imbis na isa lang pwede mag-ari-arihan, presidente lang. Ngayon, lahat ng mga local officials, barangay chairman, pagka alagad ng mayor, hari na rin siya. Ha? Mabuti ka mo, yung inukit naman nilang anti-political dynasty law, hindi pa isa sa batas. Basura din po yung anti-political dynasty. Kasi kahindik-hindik na tanong riyan na dapat natin tanong sa mga ungas na framers ng 1987 Constitution kapag pa pinagbawalan. Lahat na lahat. O, may kasapi ng political dynasty. Bawal na tumapulan. Siyempre, mga bagong mukha na mo, sila nang ihahalat. May garantiya ba? Itong mga ungas na framers ng 1987 Constitution, ha? Ator, ha? May garantiya ba kayo? Na hindi na mangungurakot yung mga bagong salta? Ha? Wala eh. Kasi nandun pa rin yung kurakotable funds, nandun pa rin yung madali nilang ma-access, makurakot, at naroon pa rin yung siyempre, yung pinaka-pet malulusutan pa rin po nila sa hukuman dahil ba yung palakasan na sila na naman ang may control. Oh! Ganun naman po kasi well, anyway, balikan naman po natin yun pong talagang isinulong ng ating po mga ninuno. Ano po? Yung tunay na demokrasya powered by hukumang trial by jury natin po mga soberanong mga mamamayan. Na ang modelo po natin ay United States of America. Sa Republican Constitution of the United States of America, nakaukit po sa original teksto, in fact, yung po pundasyon, esensya at puso ng demokrasya ang kanilang itinatag sa Amerika. Karapatan sa trial by jury. So, kakaisa lahat po yan. Pinaluwa pa ng tatlong amendments, 5th, 6th, and 7th. At sa 5th Amendment, ito po yung madalas 52 times in-invoke ni Donald Trump sa kanyang deposition po. No?
ang kanyang Fifth Amendment right para wag sagutin ang tanong ng mga grand jurors. Ganon din ang karapatan natin mga Pilipino, hindi po ba meron kang Miranda right? Binabasa pag hinuhuli po yung makawatan o kung sino man lumabag sa batas. You have the right to remain silent. Diba? Sa madaling salita po, ito mga investigation in aid of legislation na ginagawa po sa Kongreso at Senado, kaungasan po ito. Kapag lalo na kinukondem po nila yung ayaw sumagot at ayaw sumagot, nagugustuhan po nila. Hindi po nila po pwedeng gawin yun. Bawal po. Diba? You have the right to remain silent. Fifth Amendment sa Amerika. Ano po? Pero palasak po na naabuso po ito. Ganon din na, mind you, hindi po pwedeng matawag sa ICI kung sino man yung kanilang suspitsado at pagbawalan, wag o pagbawalan manahimik. Kasi may right to remain silent po sila eh. Tayo pala. Ganon din sa ombudsman. Bawal din po yan. Kung kaya po sa jury justice system meron sa Amerika, yung pong grand jury na siya pong kumikilatis kung may probable cause, pasikreto po ang kanilang investigasyon. Hindi po alam ng inaakusahan ng target na investigasyon na iniimbestigahan na pala siya. Kapag naging negatibo po ang resulta, hindi masisira pagkatao ng target. Yung nakakalam eh. Magiging target niya alam eh. Kapag nagpositibo naman, hindi makaka-scare na yung target. Bit-bit ang kanyang kinilipat. Ano po? Eh dito, pinagigitan i-live stream daw. Kasi itong mga death thinking class, itong mga opisyal po natin sa gobyerno, pati yung mga nagtuturo ng mga profesor-profesora, hindi alam ang tunay na anyo, hugis at kulay na demokrasya. Don't take my word for it, kabataan na. I-research po ninyo ang grand jury sa Amerika kung paano po. Kaya swabe ang demokrasya nila doon eh. Kasi po ba, kahit Chief Justice po doon napapanagot sa batas. Dito sa atin, untouchable sila eh. Mga knowledge, ditangiriya, mga buwaka eh. Kasi po ba, kahit ng mga senador doon napapanagot, matataas na opisyal po sa federal government na papanagot ng mga soberanong mga mamay Amerikano. Pangkaraniwang mga Amerikano bilang grand juror at trial juror. Ito naman po ang amendment number 6 para lalo pong tumibay. In all criminal prosecution, the accused shall enjoy the right to a speedy and public trial by an impartial jury. Actually po, ito po talagang epitome ng tunay, kahulugan ng tunay na due process of law. Pampubliko na paglilitis, mabilis na paglilitis, sa hukumang patas na paglilitis ng mga kapwa mo mga mamayan. Dito sa atin, probable cause pala kay Binay, inabot ng 2 dekada eh. Yung mga kaso ng mga Marcoses, chronic po nila, 50 anyos na eh. Hindi po ba? At naluluto pa yung mga kaso, tingnan nyo pa. Inuwang lutong Macau sa mga kaso ng mga Marcoses, kaso ni Enrique. Absuelto pa eh. Diba? Ay kung hindi kagaguhan, ito po ating sistema ng hukuman trial by palakasan, kung saan yung mga kawatan na nagsipag nakaw sa atin, ang sila pong nag-iimbestiga. Sila din ang pupersecute. Sila din ang naglilitis. At sila din ang umuhusga. Abay, natawag natin dito. Ginagawa po tayong mga tanga at bobo. Kaya tayo, the usual victim mo tayo eh. Ang puwersa 99.9% sa pera. Again, kabataan, don't take my word for it. I-research po ninyo. Si Gat Andres Bonifacio, natutunan niya ito. Di pa uso ang Facebook noon eh.
Kahit na TikTok, di pa uso noon eh. Ala pa pong email noon, no? Pero nakakuha siya sa kanyang pagpupunyagi. Nakabili siya o siguro nakahingi. Ano mga libro. Mga libro. No, at natutunan niya po yung demokrasya. Kayo pa kaya? Ngayon fingering na lang Fingering na lang ngayon. Ganun lang gagawin po natin. Nasa palag na po natin ang mundo sa fingering pa lamang. So yan po ang dapat natin pong pagkabalaan ngayon. At yan po ating panindigan at isusulong. Ano po? Kapakanan, karapatan at kinabukasan po nating puwersa 99.9% sa pera. Huwag natin pansinin yung po mga kampo ng administrasyon o oposisyon o na nagpapogi-pogi, puro sloganeering, ano po, ang inihain sa atin, kailangan daw live streaming yung bycam, wala naman problema yan, pero hindi po yan solusyon hindi po ba? Hindi po batas ang solusyon, well, in a way, batas, amendan yung Bill of Rights po natin. Yun lang po kung tanging batas na kailangan po natin. Kasi marami tayong batas no? Ang problema natin dito for all intent and purposes, yung po humuhusga. Wala pong cold neutrality ang humuhusga sa atin. Kasi yung mga judges po, yung mga justices, yan pong mga maestrado sa Korte Suprema, lahat po yan are the best judiciary officials that money can buy. Kung hindi po sila makukuha sa suhol, pwede po pagbantahan ang kanilang karira. Isang tanggalin. Pwede nga silang idemanda din Sampa ng inventong kaso, katulad ng ginawa kay Laila Dilima, hindi po ba? At hindi lang sila. Buhay nila malalagay sa balag ng alanganin. Pati buhay ng pamilya nila. Pwede. Pagka yung pong kalaban nila, ang sindikato ng buong gobyerno. At ang buong gobyerno po, kaya sindikato, o mastermind yung Pangulo. So yan po si Saldico, imposible po na siya ang mastermind. Kasi wala naman po siyang otoridad na magpa-release ng pondo. Kahit magaling po siya sa insertion, kung yung insertion po niya ay huwag lalabasan, hindi lalabasan ng pondo, wala din kwenta po yung insertion na yun. Bali wala po. Sasakit lang po yung kanyang ulo. Aling ulo. Mira, Hindi rin si Martin Romualdez. Ang qualified na maging mastermind. Kasi, meron pang mas mata sa kanya na may final say kung i-release yung pondo hindi. Kung lalabasan ng pondo hindi. Yung pong DBM Secretary. Bukod sa DBM Secretary, meron pang Executive Secretary. At bukod sa Executive Secretary, meron pa rin pong may final say. Ang Pangulo mismo, hindi ko sinasabi po na yun ang ginawa nila. Posibleng hindi. At hindi rin ang Pangulo ang posible na pinaka-mastermind. Pwede rin yung First Lady. Hindi po ba? Gusto mo ma-outside di Colombo? Hindi po ba? So yan po ang sitwasyon po natin sa ating bayan magiging. At yan pong ICI, Ombudsman, Sandigan Bayan, maging Korte Suprema, nasisindikato Pero yung jury justice system, yung grand jury at trial jury, hindi po yan nasisindikato. Dadaan sa karayom na walang butas ang gusto manindikato yan. Again, don't take my words for it, kabataan. Research po ninyo. I-fingering po ninyo. Hanapin po ninyo katotohanan. At yung mga jurors po, kahit salat sa pinag-aralan, wala masyadong matayog na pinag-aralan, ulalim na kalaman sa batas, gamit ang sentido común. Ang hinahanap lamang po ng mga juror, katotohanan.
Hindi po batas. Ang naghahanap sa batas ay yung judge, yung prosecutor, at yung defense lawyer. Kaya may kakayanan po about Pilipino. 18 anyos pataas. Marunong bumasa at sumulat. Nahanapin ang katotohanan. Kahit yung 7-year-old idiot kaya hanapin ang katotohanan At tama po, si Gato Rizal, nakabataan ng pag-asa ng bayan. Sapagkat ang karamihan po sa mga botante ngayon, parang 18 anyos pataas 60% na Hindi po ba? So for all intents and purposes, ang madalas na ma-impanel bilang grand juror at trial juror, kabataan. At yan lamang po ang bukod tanging epektibong mekanismo kontra sa daluyong na po Tsunami na po ito ng korupsyon ang nangyayari sa ating bayang mag-ibig. Kaya kabataan, ulit ko huwag na tayong pauuto, pagubuyo sa mga sloganeering. Ano po, ng ating pong yung mga lumalabas ngayon na lidiran kuno. Kasi, iba ba tayo natuto? Naguyot na uto na tayo ng sa people power Naguyot na uto din tayo dun sa Million People March. Ngayon sa trillion pesos People March, maguguyo pa uto pa rin ba tayo sa mga sloganeering nila at sa mga walang kakwenta-kwenta mga panukala, mga basura panukala na death penalty, monitoring, bla bla bla. Sasabing hindi tama yun yung FOI. Tama din naman yun, FOI. Yung pong, hindi lang FOI, bukod sa whistleblower / reward system act. Ano po, kailangan po natin yun. Nang sa ganun, na yung pong mga ebidensya na kukunin sa mga telcos. Yung pong hindi pang publiko na entities, labas sa ahensya ng gobyerno. Wala po tayong karapatan doon kung walang batas. Hindi po ba? Pero yung galing sa ahensya ng gobyerno, sa COA, sa district, sa DPWH, ano po, sa ombudsman, sa iba-iba pang ahensya ng mga gobyerno, ano po, sa DSWD, DepEd, lahat po yun. May karapatan tayo, mga mamayan, na kumuha doon na ebidensya. At sa jury justice system po, milyon-milyon po tayo na pwede tumayo bilang mga grand juror at trial juror. So, hindi po mauubusan ng huhusga kung guilty o innocent po kawatan. Ito sa pamahalaan po. At wala tayong dapat katatakutan sapagkat mahirap po tayo nilang maresbakan. Hindi po ba yung pagsusumbong pa lang Susumbong tayo sa grand jury, hindi natin kailan magpakilala. Kahit chismis na parating natin doon, yung grand jury na po, utusan niya yung prosecutor, kadalasan pagka ganito po medyo high voltage, na mga kaso, ibig sabihin, yung mga halal na opisyal sa gobyerno, malalakas na opisyal sa gobyerno ang kinakasuhan, nag-a-appoint ng special prosecutor po. Na siya po mangunguna sa investigasyon. Para wala pong duda. Hindi siya magdududahan. Na baka naman ng habulin mo lang ay yung mga kalaban sa politika. Yan po ang beauty na hukuman trial by jury. At yan po ang bukod tanging mekanismo, ang salvasyon natin 99.9%. So kabataan, ulit ko at ulitin ko ito sa inyo hanggang tumimo sa inyong kamalayan, sa inyong sentido komon na gamitin nyo inyong lakas. Magsama-sama tayo rito sa partido KKK Tumunto. At ang pangunahin po natin susulong karapatan sa trial by jury. Siyempre, meron po tayo mga kahindik-hindik pa ng plataforma. Bawiin yung mga kinamkam na lupain, either direct o technical land grabbing ginawa nila. At ipamamahagi po yan sa bawat Pilipino. Yung pondo sa pabahay, yung pondo sa kooperatiba, pundahan po natin yun. Bakit po pundahan natin itong mga kaalyado ng kung sino nakaupo sa Malacanang, ano mga malalaking negosyante. Sila lang nagsisipagyaman. Ano po?
oligarko. Ano po? Sila lang nagsisipagyaman. Di ba ba? Ba't di natin punduan yung mga dambuhalang fishing factory ship na maglalayag dyan sa West Philippine Sea? Na kooperatiba ang nagmimiyari. Bakit hindi? Pati yung construction company. Kooperatiba din ng mga Pilipino. Diba? Magdala din. Pabayaran siyempre nila. Pero embedded sa mga kooperatiba, yung jury justice system. Para yung mga membro mismo, ang babaklas agad doon sa mga kurakot po nila mga opisyal. Para yung kooperatiba, huwag mauwi sa kooperatiba. Nako naman. Sandali ko muna bago tayo magtapos. So, ladies and gentlemen of the jury, kabataan, at yung pong mga nakakatanda sa ating mga thunders, ano po, tayo pong mga thunders at ang kabataan, riding in tandem with kabataan, ang magpasimuno ng pagsusulong ng pagpairal ng jury justice system sa bansa na inumpisahan po ng ating mga ninunong katipuneros na naharbat ng mga buwakang ungas na framers of 1935 at 1987 Constitution. Ano po? Ito po ang salbasyon ng ating nasyon. So magsama-sama po tayo rito. Bigawin po natin bigkis ng pagkakaisa ang karapatan sa trial by jury na salbasyon po ng ating nasyon. Hindi lamang para sa ating mga sarili sa kasalukuyan ng nasyon, bagkos hanggang sa susunod pa natin sa nilay kayong manggi. There is kingdom come. Kaya dapat lang juror tayo. Palipan nyo lagi na kandang maglikod, Mr. Juror, Dr. Sixto Kilates Lagari po lamang. Share. Ano po, like. Subscribe dito po sa ating Juror Advocacy Channel. Malaking ambag na po yun sa ating dakila at dalisay na advocacy. May God bless us all. May God bless.